Mahigit 27 taon na ang nakalipas noong lumubog ang isa sa mga pinakamalaking ro-ro passenger liner sa Pilipinas noon na si MV Princess of the Orient. At dito sa ating panibagong episode ng Barkong Kaalaman, magbalik tanaw tayo kung saan nga ba siya nanggaling. Ano nga ba ang kasaysayan niya? At ano ang iba't ibang dahilan kung ba't humantong ito sa isa sa mga worst maritime disasters dito sa Pilipinas? Hi, kami ang Philippine Ship Spotters Society o PSSS. Isa kaming komunidad na mahilig sa mga barko at gumagawa kami ng mga detalyado at in-depth na video tungkol sa mga paborito niyong barko dito sa Pilipinas. Ang karamihan sa mga eksena sa video na ito ay ginawa gamit ang makabago na teknolohiya ng AI para mas maging realistic ang pagsasalaysay natin sa video na may konteksto sa kung ano ang nasa loob ng barko. Karamihan ng mga data sa loob ng video na ito ay galing sa sariling research ng grupo na karaniwan sa nakikita ninyo na mga videos online ay nandun kumokopya na hindi man lang nag-acknowledge at nag-credit sa ginawa na research ng aming mga kasamahan sa grupo. Kung naaliw kayo sa mga ginagawa namin, pakipindot ang like button at i-consider nyo naman kami ay subscribe at ay follow para ma-excite kaming gumawa pa ng mas maraming video na kagaya nito. Tara, simulan na natin ang video. Nagsimula ang buhay niya noong 1974 bilang si Sunflower 11 sa Japan. Ito ay ginawa sa Shin Kurushima Dockyard, located sa Onichi, sa Japan. Ito ay panghuli at pinakamalaki sa 5 cruise-type ro-ro car ferries na pinagawa ng Nippon Kosoku Ferry Company Limited para sa kanilang Sunflower Vessel Series. Isa itong sikat na ferry liner service sa Japan at tinatawag na Highway of the Seas, kung saan ito ay nagiging alternative way para ma-decongest ang mga highways noong kapanahunan sa Japan. Dito sa barko, sumasakay ang mga trucks at trailer instead na makipagsiksikan sa daanan. Ito ang nagiging sitwasyon at nangyayari ngayon sa Pilipinas, especially sa Bicol, kung saan napakaraming mga rolling vehicles na papunta sa Eastern Nautical Highway, na papunta sa Kabisayaan via sa Samar at Leyte, at papunta sa Mindanao via Surigao ang dumadaan dito. Mas maganda sana na ganito ang gawin, especially sa lugar na marami ang volume, para naman mas guminhawa ang mga pasahero at pahinante ng trucks na tumatawid dito. Sa Japan, dito binibida ang malalaki at mabibilis na ro-ro vessels na merong napakagandang mga interiors at accommodation na pang cruise ferries ang dating. Si Sunflower 11 ay may kabuuang haba na 195.8 meters at lapad na 24 meters. Mas mahaba ito ng 10 meters kumpara sa mga naunang Sunflower ferries na ginawa. Meron itong listed gross tonnage na 13,598 tons at deadweight tonnage na 3,110 tons. Ang barkong ito ay powered ng 2 Kawasaki MAN diesel engines na may 28,000 horsepower na kayang magtakbo sa bilis na 25 knots noong bago pa lamang siya. Meron itong 3 passenger decks, 1 car deck at 1 mezzanine deck para sa mga sedan at maliliit na sasakyan. Fun fact, alam mo ba na kaya naging 11 yung name niya dahil sa kanyang 2 funnel sa gitna na sumisimbolo na parang number 11? At alam mo ba na maliban kay Sunflower 11, meron ding 2 sa 5 barko ng Sunflower Ferry Series ang napunta dito sa Pilipinas? Ito ay si Sunflower 5 na naging si Will Lines Mabuhay 1 ng William Lines at kalaunan naging si Super Ferry 10 at si Sunflower 8 na naging si Princess of New Unity ng Sulpicio Lines Incorporated. Ang disenyo ng barko ay namumukod-tangi at malagrandyosa, ang ganda dahil sa kanyang matulin na bulbous bow at napaka-curve at sexy na likuran na pang-ocean cruise liner ang dating. Isa sa mga unique features ng barkong ito ay 2 ang kanyang funnel, sa gitna na karaniwan sa iba ay iisa lang. At ang pinaka-notable na feature ng barko sa lahat ay meron siyang equipped na fin stabilizers sa kanyang hull na nakakapagtulong na maibsan ang pagro-rolling ng barko kapag naglalayag sa dagat. Ang kanyang orihinal na ruta noon ay nasa Osaka to Kagoshima and vice versa route. Di naging maganda ang takbo ng mga Sunflower series na mga luxury ships dahil sa mahal ito pag-maintain at dahil din ito sa oil crisis ng 1973 at nag-worsen noong 1980 kung saan malaki ang naging pagtaas ng presyo ng gasolina
na nagpahirap sa ilang mga operators noong panahon na iyon. Noong 1984 ay ibinenta ng Nippon Kosoku Ferry si Sunflower 11 at si Sunflower 5 sa kanilang builder na Shin Kurushima Dockyard at naging charterer na lamang sila sa mga barko na iyon para makontinue ang kanilang operasyon. Ngunit di rin nagtagal ay ibinenta nila ang Sunflower 11 at Sunflower 5 sa Nihon Enkai Ferry na kalaunan ay naging si Blue Highway Line ng Japan noong 1990. Si Sunflower 11 ay naging si Sunflower Satsuma habang si Sunflower 5 ay naging si Sunflower Osaka noong 1991. Hindi rin nagtagal ang serbisyo nila under sa Blue Highway Line dahil medyo may edad na rin ang mga barko na yon. May mga susunod na mga pangyayari na nakakatindig balahibo at gumimbal sa lahat. Pero bago natin ipagpatuloy ang video, We would like to thank our sponsors for today's video na nagbigay suporta para maging posible ang video na ito. Chit Chats Diner. Looking for a place to dine in Bislig? Visit Chit Chats Diner located in Espiritu Street, Barangay Magagoy, Bislig City. For your quality pest control needs, call Pest Assassins and Pest Science CDO branch. You can contact Pest Assassins nationwide at 0961-019-5455. And for your pest control needs in Cagayan de Oro, call Pest Science CDO branch at 0917-777-3587. Craving for Iloilo delicacy? Order online with Iloilo's Best. Available in Shopee and Lazada. Abangan ang promo code sa loob ng video para makakuha ng discount when you order with Iloilo's Best online. TM Bugasan. Para sa mura at dekalidad ng mga bigas sa Digo City and Davao area, matik TM Bugasan na yan. Galing sa mahabang biyahe? Stop by Antonio's Inn when visiting in Calbayog City. Enjoy clean and spacious rooms with parking space at a price that you can afford. Looking for an affordable, safe, and reliable partner for your travel and ticketing needs? Book now via Panagtagbo Travel and Tours. Message them on Facebook. Maraming salamat sa ating mga sponsors para maipatuloy natin ang legacy sa paggawa ng mga high-quality long-format ship feature videos. Now, let's get back to the video. Ibinenta ng kumpanya si Sunflower Satsuma at si Sunflower Osaka sa Pilipinas noong 1993 kung saan nakuha ng Sulpicio Lines si Sunflower Satsuma habang ang Sunflower Osaka naman ay nakuha ng kanilang mahigpit na karibal na si William Lines. Si Sunflower Satsuma ay naging si MV Princess of the Orient habang si Sunflower Osaka naman ay naging si Will Lines Mabuhay 1. Dalawang barko na naging flagship ng kani-kanilang kumpanya dahil sa bilis at laki. Dito rin nagsimula ang mainit na labanan sa karera nila kung saan magkapatid man sila noon sa Japan, ngunit sa kanilang bagong buhay dito sa Pilipinas ay naging mahigpit na sila na magkaribal. Di masyadong malaki ang pinagbago ng superstructure ni MV Princess of the Orient dahil konti lang ang lugar sa pag-add ng decks. Maliban lang sa topmost passenger deck niya na kinonvert bilang economy class area at yung mezzanine car deck na nirepurpose at naging extension sa economy class. Ngunit di ito nagustuhan ng mga mananakay dahil sa sobrang init at kakulangan sa ventilasyon. Ang pinagkaiba lang sa kanya at sa kanyang mahigpit na karibal na si Mabuhay 1 ay ang kanyang bilis. Kaya pa rin maglayag ni Mabuhay 1 sa bilis na 20 knots habang si Princess of the Orient ay nasa 18.5 knots lamang. Kaya nitong takbuhin ang 393 nautical miles na Manila to Cebu route in 22 hours at may twice a week schedule kaya marami itong layovers. Si MV Princess of the Orient ay merong 8 types of accommodation classes. Ang pinakamataas ay ang Royal at Imperial Suites na nakareserba para lang sa mga kamag-anak ng mga may-ari at para sa mga mayayaman ng Cebu na noon ang main mode of transportation lamang ay ang pagsakay ng barko dahil hindi pa uso ang mga budget airlines noon. Ang ibang klaseng accommodation na nasa loob ay ang suite room, cabin for 4 with toilet and bath, cabin for 2
without toilet and bath, Tourist Deluxe, Tourist Class, Economy Deluxe na tinatawag na air-conditioned economy class, at ang open air economy class. Ang pamasahe ng barko noong panahon ay nasa 464 pesos lamang na kung i-convert mo ito ay nasa 1,400 pesos ang halaga nito ngayon. Habang ang pinakamahal naman na pamasahe noon ay nasa 1,650 pesos at kung i-convert mo ito ay nasa 4,980 pesos na ang halaga nito ngayon. Si MV Princess of the Orient ay may pinakamalaking passenger capacity noong kapanahunan niya dito sa Pilipinas kung saan kaya nito magdala ng mahigit na 3,912 passengers. Ito ay mahigit doble sa kanyang mahigpit na karibal na si Will Lines Mabuhay 1. Dahil sa laki ng barko, nagkaroon ito ng sapat na espasyo para sa iba't ibang akomodasyon at pasilidad. Tinagurian pa itong isang floating luxury hotel noong kapanahunan dahil ang mga suites nito ay napakagara at may mga kagamitang karaniwang matatagpuan lamang sa mga dekalibreng hotel sa lupa. Para sa mga first-class passengers, may nakalaan na VIP lounge na eksklusibo lamang para sa kanila. Mayroon ding theater na may live performances kung saan maaaring umorder ng inumin at magaan na pagkain. Kasama rin dito ang isang dance floor na may mga instructor. Para naman sa mga bata, may mga kiddie rides, video games, at palaruan. Higit pa rito, may gym para sa mga nais mag-ehersisyo habang nasa biyahe. Pagdating sa pagkain, lahat ng pasahero ay may kasamang libreng kainan. Ang mga nasa first class ay kumakain sa isang exclusive restaurant na may buffet o eat-all-you-can option. Ang mga pasaherong nasa tourist class ay may sarili ring dining area kung saan porselana at baso ang gamit. Sa third class, cafeteria style naman ang sistema gamit ang steel trays at plastic na baso. Gayunman, kahit simple ang setup, hindi magugutom ang nasa third class. Mayroong only rice at only soup, kaya't busog ang lahat. Dahil marami ang pasahero, nakaschedule ang kanilang oras ng pagkain at tinatawag sila ng mga bellman. Maging sa tourist class, may pila rin minsan, ngunit tiyak na walang mauubusan ng pagkain. Sa madaling sabi, tiniyak ng Sulpicio Lines na lahat ng pasahero, anumang klase ng akomodasyon, ay may sapat at masaganang pagkain sa biyahe. Bilang dagdag, tinawag din itong isang floating convention center noon dahil sa pagkakaroon nito ng mga kumpletong conference rooms para sa iba't ibang pagtitipon. Matapos ang 4 na taon ng karangyaan at tila payapang paglalayag, lumating ang isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Princess of the Orient. Disyembre 1997. Habang nakadaong sa North Harbor at nagpapakarga ng krudo, biglang sumiklab ang apoy sa makina. Malaki ang naging pinsala, kaya kinailangan itong dalhin sa Singapore para sa repair. Pagbalik nito, kapansin-pansin na medyo nakatagilid ang barko sa kaliwa. May nagsasabing ang sunog ang dahilan. May iba namang naniniwalang naapektuhan ang fin stabilizers nito. Tandaan nyo ito dahil babalikan natin mamaya. At mula noon, bumagal ang takbo ng Princess of the Orient. Nasa 17 hanggang 80 knots na lamang. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang kamalasan. September 18, 1998, isang Biyernes ng gabi. Naantalang makailis ang MV Princess of the Orient mula Maynila patungong Cebu, marahil upang hintayin na humina o lumihis ang isang bagyo. Ang bagyong iyon ay si Typhoon Vicky.
na tinatawag ding Bagyong Gading sa Pilipinas. Ang pambihirang bagyo na ito ay nabuo sa karagatan ng West Philippine Sea at sa oras ng pag-alis ni Princess of the Orient ay tinatawid na ni Bagyong Gading ang kanlurang bahagi ng Luzon at kumikilos patungong Hilaga Silangan papunta sa Japan. Ayon sa opisyal na bulletin ng Pag-asa noon, nasa ilalim ng Signal Number 2 ang ilang lugar at tinatayang aabot lamang sa 61 hanggang 100 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Launan, itinuloy rin ang biyahe. Noon kasi, karaniwan na ang paglalayag ng mga barko kahit may Signal Number 2. Subalit sa gabi niyon, ibang-iba ang kapalaran. Dahil ayon sa tala ng Japan Meteorological Agency, hindi lamang 100 kilometers per hour ang lakas ng bagyo. Umabot ito sa humigit kumulang 140 kilometers per hour, isang puwersang halos imposibleng kayanin ng anumang barko. Pag-alis mula Maynila, bandang alas 9 ng gabi, sinalubong ng Princess of the Orient ang malalaking alon at malalakas na hangin pagkalabas nito sa kaligtasan ng Manila Bay sa may bahagi ng Fortune Island, mga kondisyong mas malala kaysa sa inaasahan. Walang tiyak na oras, ngunit ayon sa mga ilang nakaligtas, bandang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi ay nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa cargo deck ng barko. Ayon sa mga ulat, hindi maayos ang pagkakasecure ng mga kargamento sa loob dahil hindi sapat ang mga ginamit na lashing, tulad lamang ng mga wooden tubes. Dahil dito, unti-unting nag-shift ang kargamento habang patuloy na hinahampas ng alon ang barko. Kasunod nito, nagsimulang tumadilid ang barko sa kaliwa hanggang sa umabot sa halos 45 degrees, isang posisyon na halos imposibleng bumalik pa sa tama. Sa isinagawang investigasyon ng Board of Marine Inquiry, natuklasan na bago pa man tuluyang bumigay ang barko, sinubukan ng crew na magbomba ng balas papasok sa starboard tank upang kontrahin ang pagtagilid. Ngunit, hindi ito nagtagumpay. Isang veteranong marino ang nagbigay ng posibleng paliwanag. Marahil ay kulang sa balas ang barko nang umalis dahil habang nakadaong sa Manila North Harbor ay minsan kinailangan munang magdibalas upang hindi sumayad ang barko sa mababaw na tubig. Kaya't nagawa lamang nilang magbalas nang makalabas na sa pantalan. At para lalong mapahamak ang sitwasyon, naalala ninyo ang problema ni Princess of the Orient na palaging nakatagilid matapos ang sunog? Yan. Malamang ay ito'y nagpalala sa kanyang pagtagilid ngayon. Dagdag bigat sa barkong hirap ng balansihin ang sarili sa gitna ng unos. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa ng kapitan at ng kanyang crew na gumawa ng mga maniobra upang pigilan ang mas matinding pagtagilid. Ngunit, wala ring nagbago. At bandang malapit na sa alauna ng madaling araw, tuluyang lumubog ang Princess of the Orient sa karagatan ng Cavite. Matapos ang paglubog, napansin ng mga mangingisdang taga Cavite ang mga life raft na palutang-lutang. Kahit mapanganib, sila ang unang nagresponde at unang tumulong sa mga nakaligtas bago pa dumating ang Coast Guard. Sa 388 kapasahero at 102 katripulante, 95 katao ang nasawi. May mga ulat na nagsasabing mas mataas pa ang bilang ng mga namatay. Umabot umano sa 150. Ngunit, hindi ito confirmed hanggang ngayon. Kabilang sa mga nasawi, ang kapitan na huling nakitang tumutulong sa kanyang mga pasahero. Isa sa mga kilalang personalidad na nakaligtas sa trahedya ay si dating Cebu City Mayor Edgardo Labella at ang kanyang asawa
na tumagal ng halos 3 araw na palutang-lutang sa dagat bago nailigtas. Ngayon, ang Princess of the Orient ay nakahimlay sa ilalim ng dagat sa lalim na humigit kumulang 150 meters malapit sa lugar ng Fortune Island. Naging dive site ito para sa mga bihasang diver, ngunit mahirap maabot dahil sa lalim. Isang barko na itinuring na magarbo, ngunit 5 taon lang ang paglayag ni Princess of the Orient dito sa Pilipinas. Napakasayang talaga. May mga karanasan o alaala ba kayo sakay ng barkong ito? Ibahagi ninyo sa comment section down below. Maaari rin kayong magbigay ng mga suggestion kung anong paksa ang nais ninyong talakayin natin sa susunod na episode ng Barkong Kaalaman. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa The Philippine Shipspotter Society sa aming mga social media platforms para sa iba't ibang videos and updates tungkol sa mga barko dito sa Pilipinas. Kita-kits sa susunod na biyahe mga ka-shipspotters!